may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Lunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Lunas. Lunas.
Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Samahan niyo po kami, mapapasa inyo Elanie Bensal. At ngayong gabing ito, sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang cardiology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Joaquin Emilio Fausto Hison. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight. Good evening po. Good evening, Ella. Good evening sa lahat ng nakikinig. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok at nakikinig sa ating programang Lunas sa DZRH at RHTV. At gayon nga rin po sa mga naka-live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ibig month, Doc, February. Siyempre, pag-uusapan natin, may kaugnayan sa puso, which is coronary artery disease or CAD kung tawagin nga naman daw po, Doc? So, pwede po bang paki-explain and paki-bigyan po kami ng kaalaman kung ano nga po ba ang sakit na ito or papaano nga po ba ito nakakaapekto sa ating puso? Coronary artery disease po ay imagine ninyo po ang puso ay parang bahay. No? Ang bahay may mga kanya-kanyang kwarto. Ang tawag po namin dyan, mga chambers. Tapos ang mga kwarto, nakahiwalay po siya. May mga pader na naghihiwalay sa kanya. No? Tapos kung ang bahay po ay may mga kwarto, meron din po siyang mga pinto. Ang mga pinto po ay valvula, no? Yung valves, heart valves na tinatawag natin. Ito po ay nag-allow ng blood na pumunta from one place of the heart to the other. Tapos lastly po, kung meron pinto at pader ang bahay, meron din po siyang tinatawag na electrical system and plumbing system. Yung plumbing system po na yan, dyan po dumadaloy yung blood para mabigyan ng blood supply yung muscles mismo ng ating puso. So kung ang problema po ay nandyan sa tinatawag nating plumbing system or ang tawag natin po ay coronary arteries, yan po ang tinatawag nating coronary artery disease. Okay. Pero ano pong pinagkaiba nito, Doc, sa tinatawag rin na CHD or coronary heart disease? Yung heart saka yung artery, yung na-involve dito, Opo. Siguro the best way kung sagutin yan is para mo na rin sinabi, Hil Puyat tsaka Buen Dia. No? More or less they mean the same thing. Magkaiba lamang po yung tawag, depende po sa kung anong kinasanayan ng tao. But coronary heart disease, actually, ang tinutukoy po talaga yung plumbing system ng puso, which is the coronaries. And these are coronary arteries, no? So parang coronary artery disease, no? Hilpuyat, Buendia, pareho lamang po sila. Alright. Pero sa Tagalog, Doc, kung i-co-convert natin, yung coronary artery disease, masasabi ba nating sakit sa puso na ito? Sakit sa puso po, ma'am, is a very broad term. No? Para mong pag sinabi may problema doon sa bahay, yung sinabi ko earlier. No? So pag sinabing may sakit sa puso, ibig sabihin may problema doon sa bahay. No? So it could be very many things. It could be the walls, it could be the valves, it could be the electrical system, and it could be the plumbing system. So medyo broad po yung term na yun. Okay. Pero ano nga po bang sanhi, Doc? Bakit nga po ba nagkakaroon ng coronary artery disease ang isang tao? Ang coronary artery disease po, in a nutshell, ang pinakamadalas natin nakikita ay nagkakaroon po tayo ng bara sa loob ng coronary arteries. Ang number one source po niyan is nagde-deposit po yung cholesterol. Ang cholesterol po ay dalawa ang pinanggagalingan. Number one, kung ano ang ginagawa ng atay natin. At number two, kung ano yung ating kinakain sa ating diet. Now, ang ating liver ay marunong gumawa ng cholesterol. No? Marunong siyang magdesisyon kung ano yung sapat na at ano yung sobra-sobra. So, ang problema po sa diet. Dito po
tayo nagkakaroon ng sobra-sobra most of the time. No? So pag sumobra yung cholesterol at napuno na yung inyong liver at wala nang mapuntahan, ay dyan na po siya iipon doon sa loob ng ugat. Kaya po siya nagkakaroon ng para. Ano nga po ba, Dok, yung mga pagkain na mataas yung dahilan or nakakapag-contribute kung bakit nga po ba nagkakabara sa ating puso or yung dun sa tinatawag nating artery? Number 1 po dyan, yung mga matataba at malalangis na pagkain. No? Nung tayo po ay nag-i-evolve, nung panahon pa ng mga caveman, talagang naka-predispose sa atin na kainin yung mga matatamis, no? At matataba at malalangis. Kasi at that time, hindi natin alam kung kailan tayo next kakain. Kailangan nyo kong patayin ang iyong pagkain, no? As a caveman, no? Kayo po ay kailangan mag-hunting o lalabas at kukunin yung pagkain. Ngayon po, hindi na po natin kailangan gawin yan, no? Hindi na natin patayin yung sarili nating pagkain. Order mo na lang sa telepono, bubuksan mo na lang yung ref mo, nandyan na po yung pagkain. No? So, but still, naiwan sa atin yung desire na kainin yung masarap na part. No? And it just so happens, yung mga matataba at malalangis, yun yung pinakamasarap. So pagka pinagbigyan po natin yung sarili natin at hindi natin kinontrol yan, ayun, tataas po yung ating cholesterol. Usually, gaano katagal, Doc, bago ma-develop itong coronary artery disease? Kung sabihin natin sa isang bahay, di ba, bata pa lamang tayo, na-expose na tayo sa pagkain ng mga matataba, mamantikang pagkain. So, pwede bang at the young age, maaari na mag-coronary artery disease or yung kapag nandun ka na talaga sa punto na mga 40 years old and above? Alam mo, Miss Eli, napakagandang tanong po yan. Kasi nalaman namin, ang coronary artery disease nagsisimula po sa kasing bata ng 9 years old pa lamang, no? Yung tinatawag nating mga fatty streaks sa medical terms, no? Mga when they did studies on the blood vessels of 9-year-olds who of course passed away because of something else, nakita nila that as early as 9 nagkakaroon na po tayo ng pagsisimula ng fatty streaks. Kaya lang naman po ang coronary disease, nararamdaman lang po natin siya pag umabot na siya sa isang certain point. Pag fatty streaks pa lamang, hindi pa po natin siya nararamdaman. No? Kaya, excuse me, most of the time, sinabi po ninyo mga edad na mga 40s pataas, dyan na po natin napapansin na nararamdaman na po siya kasi nag-accumulate na siya doon sa point na dumadami na at sumisikip na at nararamdaman na po natin. Pero nagsimula po yan as early as 9. At kung hindi nga po maaagapan, yun nga po nade-develop kalaunan. Pero Dok, sabi nga natin hindi nararamdaman. So kapag yung naninikip na yung dibdib, yun ba masasabi natin parang nasa advanced stage na? Opo. Pag naninikip na yung dibdib, malamang nasa advanced stage na po yan. No? Kaming mga cardiologist, pag nagpapacheck up po yung mga patients sa amin, ang ginagawa namin, gumagawa po kami ng mga test na yun yung tipong silent pa lamang ang build-up na de-detect na namin. So gusto namin pinapangunahan. Ang mga matataas yung kanilang blood pressure, Doc, at yung mga diabetic ay high risk nga rin po ba sa pagkakaroon ng coronary artery disease? Opo, ma'am. Meron po tayong tinatawag na non-modifiable risk factors, no? Meron tayong katulad, ma'am, ng edad, no? Siyempre, kung ikaw ay 9 years old pa lamang, yung mga fatty streaks na yan, very quiet po yan, no? Pero pag umabot na tayo ng 59 or 49 or 69 years old, ayan na, ano na natin siya, napapansin na natin siya, no? And the risk factors are also yung age, nasabi ko na, yung sex, no? Sa lalaki, no? Kahit po
kunyari ako, magpalit man ako ng anyo at magsuot ako ng wig at at sa labas, magmumukha akong babae, inside lalaki pa rin po. So yung ating Kasarian. ang genetics natin, opo, at saka yung minana natin sa ating mga parents, napakalaking sa pamilya, no, malaking tulong po yan. Tapos yung sinasabi po ninyo, ma'am, yan ang sinasabi natin, Miss Eli, non-modifiable risk factors, no? So hindi ko man mapapalit yung aking genetics, hindi ko man mapapalitan yung aking edad, pero makokontrol ko po yung aking blood pressure, makokontrol ko po yung aking cholesterol, makokontrol ko po yung aking blood sugar, at nakokontrol ko po kung paano ako kakain at mag-exercise. Speaking of pag-control, Doc, makokontrol nga rin naman po natin kung hindi tayo iinom ng alak at hindi tayo maninigarilyo. Ito nga po bang mga bisyong ito, Doc, ay contributing factor sa pagkakaroon ng coronary artery disease maliban nga po sa pagkain ng mga matataba at mamantikang pagkain? Correct po kayo, Ma'am Eli. Napakalakas na contributor po yan sila. Okay. Pag-usapan nga natin, Doc, kung papaano nga rin po ba idadiagnose ang coronary artery disease at kung papaano nga rin po ba malulunasan. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion, coronary artery disease, maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, topic nga po natin, coronary artery disease. Para sa mga kakatune in rin lamang, maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating Facebook page na DZRH News. Kanina nga, Dok, sabi natin karaniwan wala pong ipinapakitang sintomas ang coronary artery disease. Pero para sa ilan, Dok, may mga nararamdaman sila. Ano nga daw po ba, Dok, yung red flag na hindi dapat natin ignore dahil maaaring may kaugnayan na nga po ito sa coronary artery disease? Ang pinaka-common po na nararamdaman ng patient na yung sabi, kaya lang po as you mentioned earlier, pag na may nararamdaman na medyo nasa bandang huli na po. Pero itong number one na kailangan nating bantayan, pag napapansin na po ninyo ay nagkakaroon na kayo ng tinatawag nating chest discomfort. Napaka-broad po ng term na yan, pero pagka nagkaroon kayo ng hindi magandang feeling at dito po sa yun po yung pinaka-classic na sign na nagkakaroon na po tayo ng significant coronary artery disease. Ang pangalawa po is what we call easy fatigability or easy tiredness, ay madaling mapagod kung sa salitang Tagalog, or parang yung dating kaya nyong gawin, parang napapansin ninyo ay hindi na. Okay. Isa din po yan sa mga pinaka-cardinal na manifestation ng significant coronary disease. For example, parang yung aakyat ka lang sa second floor ng bahay mo, ngayon madali ka nang hingalin. Yes, ma'am. Tama, Miss Eli. And aside from that, Doc, yung mga pamamanhid sa braso ay konektado nga rin po ba yan sa puso or dun sa pagkakaroon ng coronary artery disease? Opo. Ang pinakamasamang idudulot ng coronary artery disease ay one day ang mga kolesterol dyan na naipon dun sa loob ay maaring mapunit, or ma-ulcerate ang tawag namin sa medicine. Pag napunit po yan, magkakaroon po tayo ng blood clot sa area na yan. Pag nagkaroon po tayo ng blood clot sa area na yan, haharangin na ngayon ng blood clot yung flow ng blood. Pag naharang na po yung flow ng blood, atake na po sa puso ang tawag niyan. So, ayun, pagka naramdaman na po natin yung significant chest discomfort, tuloy-tuloy, pumupunta dito sa ating jaw, bumababa dito sa ating upper abdomen area, or katulad ng sinabi po ninyo, ma'am, pumupunta sa kamay, lalo na sa kaliwang kamay. Pag nababa na po yan na po yung isa sa mga pinaka-classic signs natin na inaatake na po tayo sa puso. In that case, Doc, kung yan nga po yung mga nararamdaman, ano po yung kinakailangan nilang gawin? Emergency case na nga rin po ba ito? Or yung kalma muna sa pasyente, bibigyan ng tubig, ay makakatulong po ba?
Yes po, lahat po yan makakatulong, no? Pero ang pinaka napansin namin po, isa sa pinaka medyo ang cost ng delay sa pagpunta sa consult, no? Or tinatawag nating mag-seek ka ng consult is yung tinatawag nating denial, no? Iniisip ng pasyente, hindi naman siguro, napagod lang ako, may nakain lang akong masama, or malilipas din po ito. No, so ito po yung mga reasons kung bakit na-delay yung pagpunta sa hospital. No? Ang aking sinasabi sa sarili kong mga pasyente, pag nagkaroon po kayo ng mga ganyang symptoms, no, at nagkakaroon na rin kayo ng tinatawag na sense of impending doom, no, or sa salitang Tagalog, pag feeling ninyo may masamang mangyayari na, no, pag nafi-feel na ninyong ganyan, wag niyo na wag na ho kayong magdalawang isip pa, sumugod na po tayo doon sa pinakamalapit na medical Hospital. Na area doon sa inyong lugar. Opo, sa ospital. Okay. Dahil yung oras, Doc, parang sinasabi natin mahalaga dito, parang bawat minuto, segundo ay mahalaga nga, Kung sakali nga po, Doc, na maipagpapaliban, ano nga po ba yung mga magiging consequence ng pasyente? Kasi kung ang pinag-uusapan po natin ay heart attack na, no? For example, ma'am, nagbara na yung sinabi ko mga platelets doon, na napunit na po yung ating lining doon sa loob, naipon na yung platelets, nabara na ng blood supply, no? So wala na pong blood na nakakarating doon sa muscle, no? So kinukulang na po siya sa oxygen. So isipin na lang natin po, ang muscle nasasakal. So pagka for example, may isang tao, 10 seconds ko lang sakalin, tapos yung isang tao, 10 minutes natin sasakalin. Pag tinanong natin, sino sa kanilang dalawa ang mas madadamage? Siguro, I think all of us, malinaw ang sagot, no? Yung si 10 minutes na sinakal, siya ang magkakaroon ng damage. So, ganun din po, katulad ng sinabi ninyo, ma'am, pag pinatagal ninyo na nasakal yung muscle, yung damage po sa muscle, tumataas din po. May term kayo na sinabi kanina. Sa amin po sa ospital, ang term na ginagamit namin is time is muscle. No? So, ibig sabihin na ang heart obviously is a muscle. No? So, the more time passes, the more muscle you lose. Kaya time is muscle sa amin po. Speaking of time, Doc, may time frame nga rin po ba kung kailan maaaring umatake itong coronary artery disease? Ito nga rin po ba, Doc, yung sumusumpong kapag yung madaling araw na naririnig nating mga kwento na bago maligo yung pasyente or during na naliligo yung pasyente, tsaka po inaatake sa puso? Or kung parang nakakain po siya ng matataba, mamantikang pagkain, nagpulutan, 'di ba? Nag-inom, Doc. Yan nga po ba yung mga sitwasyon karaniwang mai-associate natin dito sa coronary artery disease? Opo. Ang coronary artery disease ang nagkokos ng heart attack, no? Yung tinutukoy natin na yung paggising sa umaga, pagkano, yun na po yung final stage ng coronary artery disease, magkakaroon na po ng atake sa puso or heart attack. Tama po yung sinabi nyo, Ma'am Eli, no? Marami sa mga pasyente natin, although a heart attack can happen at any time, napansin namin, marami po sa mga pasyente namin, nagkakaroon ng atake sa puso, wala silang ginagawang significant, no? Nanonood lang sila ng TV, or katulad ng sinabi ninyo, no? Ginising sila, no? Sa gitnang, at sumasakit yung kanilang mga dibdib, nagkakaroon na sila ng sintomas, no? So, tama po yan, no? A heart attack can strike anytime, but it does not have to be na stressful yung ginawa natin, katulad ng emotional stress, or physical stress, or may nakain tayong marami the night before, no? But lahat po yan pwede, no? So, I guess ang pwede nating sabihin po sa ating audience is, pag umabot na po tayo sa heart attack, ano na po yan? That is an accumulation of years and years of naiipon na po ito lahat. Sabi nila, Doc, yung heart attack,
may mga silent warning na yan no, na hindi natin na no-notice parang 1 week or 1 month bago tuluyang umatake or sabihin nating i-damage yung ating katawan? Actually, ma'am, I would probably even go further and say na hindi lang weeks or months, no, even years. Oo. Before that, nag-ano na po yan, nagpapakita na po siya ng tinatawag nating risk factors, no? Pagka napansin niyo ay kayo po may high blood, mataas ang iyong cholesterol, mataas ang iyong sugar, no? Ang iyong mataba, medyo ang timbang natin hindi dun sa kung saan dapat siya, no? At yung ating physical activity, mga stress levels ay hindi po optimized, no? Ayan, ano na po yan? Those are already the ingredients, no, na to say na kandidato na po kayo sa atake sa puso, no? And of course, meron tayong mga test din na nagagawa, no? Gawain po natin din ito sa Makati Medical Center, lalo na where pag nagpa-check up po yung pasyente, kahit wala po siyang nararamdaman, kaming mga cardiologist ay may mga test po kaming piniprescribe, no, para mahuli natin itong coronary disease na kung meron naman dyan sa loob, no, na kahit hindi pa po nararamdaman ng ating patient. Okay. Usapang test, babalikan natin, Doc, kung meron nga rin po bang routine test na kinakailangang gawin pagsapit ng ganitong edad, lalong-lalo na kapag nasa family history nila ang pagkakaroon ng sakit sa puso, yan nga po ang ating pag-uusapan maya-maya. Meanwhile, para nga po sa mga nakatutok sa atin, maaari pa rin po kayo magpadala ng inyong mensahe, komento o katanungan sa ating Facebook page na DZRH News. Babalikan po natin yan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Oras natin sa buong Pilipinas, ganap na 8:00 ng gabi. This time check is... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot is better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Nagbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Joaquin Hison ng Makati Medical Center at pinag-uusapan pa nga rin po natin coronary artery disease. Doc, balikan nga po natin yung naiwan nating katanungan regarding test or yung mga pamamaraan nga po kung papaano nga po ba matutukoy kung ang isang pasyente ay may coronary artery disease. Marami po tayong test, Ma'am Elay, no, na pwedeng gawin. Kumbaga, ang tawag po namin dyan ay armamentarium. No? Kumbaga, marami kaming weapons na pwedeng gamitin para labanan itong sakit na ito. Just to name a few, siguro pag kayo po ipupunta sa inyong cardiologist, no, isa sa mga unang gagawin niya ay kukuha po siya ng tinatawag nating thorough physical history and physical exam, no. Siya po ay kakausapin po kayo, no, at magpapakwento siya sa kung anong man ang mga inyong nararamdaman at titignan ko kung ano yung meron kayo at ano yung meron sa inyong lahi, no. Tapos examinin po niya ang ating patient, no. Pagka may mga clues na nakikita po siya sa kanyang examinasyon, madedirect po niya yung kanyang examination based on what that is, no. Speaking of tests mismo, no, ang magagawa po natin ay pinaka-common po, pangkaraniwan, mag-ECG po tayo, gagawa po tayo ng mga iba't ibang mga blood test, at medyo going up the ladder, meron po tayong medyo mas sophisticated na po ito ng konti, meron tayong mga iba't ibang klaseng stress tests, no, mga tests na naka-base po on imaging, no, CT scans, angiograms, cardiac MRIs. Okay. Eto, Doc, ay kailan dapat ginagawa, kasi usually mga ECG, nire-recommend lang sa atin kapag mag-a-apply ng trabaho, hahanapin sa trabaho, di ba, Doc? Pero kapag nga po may family history, kailangan ba yearly itong gawin? Opo. Actually, hindi lamang po sa mga naghahanap ng trabaho, no, kahit sa mga gusto lang magpa-check up, no, not because kailangan nila sa work, no, gusto lang nila magpa-check up at gustong malaman yung estado ng kanilang puso, no. Pag sila po pumunta sa cardiologist, sasabihin ng cardiologist, okay, gagawin po natin itong mga to. Indirect answer to your question, kung kailan ginagawa yung each particular test, magdedepende po kung ano yung level of suspicion ng ating cardiologist, no. Pagka mataas ang suspicion ng cardiologist na matindi na po yung iyong coronary artery disease, gagawin po niya yung mga higher level tests natin, no. Pero pagka medyo low risk pa po tayo or parang
ano pa lang, at risk pa lang tayo, gagawin po niya yung medyo mas tawagin na nating simple na mga test, no? Katulad ng mga ECG, blood tests, at stress tests. Ganun. Dun sa high-level test, Doc, ano yung mga involved dito na pamamaraan nga po ng pagtukoy kung may coronary artery disease ang isang pasyente? Okay, I will talk about maybe two specific high-level tests po na tinanong ninyo. No? Isa po ang tinatawag natin na stress imaging. No? So, ang gagawin natin po is isa-stress natin yung puso. No? The most common way na isa-stress natin yung puso patatakbuhin natin ang pasyente sa treadmill or ipagbabike natin. No? Okay. So, pag pinagod po natin sa bike ang pasyente or pinagod natin sa treadmill, no? Tapos imo-monitor natin siya, titignan natin kung anong ginagawa ng kanyang puso at i-image po natin siya sa pamamagitan ng either echocardiogram or which is a kind of ultrasound, or isa pa pong imaging, gagamit po tayo ng nuclear imaging, no? Ibig sabihin may radioactive isotope, very small lang naman ang pagka-radioactive niya, no? Ilalagay po natin sa kanyang bloodstream yan during certain periods of the stress, at pahigain natin yung pasyente underneath what's called a gamma camera para ma-pick up po ng camera yung tina na yun. No? Supposedly, Miss Ella, yung tina na yun, nakapasok po sa lahat ng bahagi ng puso yan. Pagka may mga bahagi ng puso na hindi pinasukan ng tina na yan, Miss Ella, no? So nag-iisip na po kami, siguro may bara dyan sa area na yan, kaya hindi nakapasok yung dye doon sa area na yan. No? The other level is the highest level, yung tinatawag nating coronary angiogram. No? Yung coronary angiogram, ang gagawin po ng doktor natin, gagamit po siya ng local anesthesia at ilalagyan po niya ng maliit na catheter doon sa kamay ng pasyente o kaya sa singit. No? I-guide po natin yan all the way up to the coronary arteries, tapos maglalagay din tayo ng dye ulit. No? At i-image na naman natin. So pagka ang dye ay nakapasok, ibig sabihin wala po tayong matinding bara. No? Pero pag ang dye po ay naharang, ayan na po. Diagnose na natin na may coronary disease na po yung pasyente. May stages ba itong coronary artery disease, Doc? Kung gaano na nga po ba kalawak yung pagbabara sa puso ng pasyente? Meron po. Pero, di ba, may mga disease na tinatawag nating stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, no? Sa coronary artery disease, hindi namin masyadong ginagamit yan. Okay. Dinidivide po namin siya sa 3. Mild, moderate, and severe. No? So, most of the time, pagka ang pasyente po ay mild coronary disease, halos karamihang beses wala pong nararamdaman yan. No? Risk factors lang yan. Pag dumating na sa moderate, some of our patients nagkakaroon na po ng symptoms. No? Yung iba, hindi pa rin kasi moderate, nasa gitna po. No? Pagdating na po ng severe or significant coronary artery disease, ayun, ang majority na po ng mga pasyente natin, Miss Ella, ay nagkakaroon na po ng mga sintomas yan. Yan na po yung pinag-usapan natin kanina, yung madaling mapagod, nagkakaroon ng chest discomfort, nagkakaroon ng breathlessness, yan. Okay. Yun na po yan. So dito palang papasok, Doc, yung rekomendasyon natin na mag-imaging test sila kapag may nararamdaman na rin? Yes, no? But sometimes we also, kahit wala pa silang nararamdaman, no, we do this, what we call these imaging tests also. We can do them, I should say, as part of the screening process, no? Lalo na pag high risk talaga yung pasyente, no? Like, for example, kung 21 years old yan at nag-a-apply lang sa trabaho, ano po yan, low probability, no? So hindi namin no-orderin yan. Pero pagka kunyari, bibigyan kita ng isa pang ehemplo, executive sa bangko, no? Medyo mataas na yung kanyang rango, medyo may edad-edad na, no? Nasa mga 50 pataas na.
yun, medyo gagawin na, pwede na po namin gawin yung mga higher level test na yan kahit walang nararamdaman pa po yung patient. Okay. Kung sakali nga po, Doc, na matukoy natin na may coronary artery disease ang pasyente, ano naman po yung next step natin na kailangan ibigay sa pasyente para matugunan nga po itong kanyang health condition? Napakagandang tanong po, Miss Eli. Ano ang gagawin natin pag na-diagnose na po yung isang tao na meron siyang coronary artery disease? So, ang aming sinusunod po dyan is depende kung ang disease po niya ay mild pa lamang. Ang lagi ko pong biro sa aking pasyente, dapat ang tawag natin dyan, the G&G protocol. Kayo po iinom ng gamot at kayo po dapat maging good girl or good boy. So, gamot and good girl, no? Or gamot and good boy. So, ibig sabihin po niyan, is iinom po tayo ng gamot at syempre, magkakaroon na po tayo ng lifestyle changes, no? Kailangan kumain na tayo ng maayos, mag-exercise ng maayos, ang stress natin ma-manage, no? Blood pressure control, no? So, yung mga mild, moderate na mga condition, disease, yun po yung po. Yun. Sa gamot Pag significant na po yung sorry po, please go ahead, ma'am. Yes, Doc. Singit lamang po muna natin tong kapag take ng nila gamot, ano po bang ginagawa sa puso ng pasyente na binibigyan natin ng gamot? Tinutunaw po ba yung mga nag-build na plaque? Ano po? Yes, meron po tayong mga gamot na pwedeng mag-reverse ng plaque. Unfortunately, hindi po natin siya na ibabalik sa zero talaga, no? Okay. Or katulad ng brand new ang tawag natin, no? Ay sinasabi ko po sa pasyente ko, mai-reverse ko po yan, pero pasensya na po, hindi ko po kayo mababalik sa kondisyon ninyo nung 21 lamang kayo, no? So kailangan prevention pa rin talaga is the key, no? Pero ang mga gamot po natin, they do varied things. One, they control the risk factors, no? Kung kayo po may high blood, inom kayo ng gamot para makontrol ang iyong blood pressure. Kung mataas ang iyong cholesterol, same thing. Mataas ang iyong sugar, same thing, no? And itong mga gamot natin sa cholesterol, na-find po namin na pagka nagamit po siya sa tamang paraan at naabot natin yung mga targets na nire-recommenda, na i-atras pa po natin as much as 10% yung blockages natin. So, hindi naman po kinakailangan ng operation or ng major procedure? Miss Eli, ang mga taong nangangailangan po niyan, yun na po yung umaabot dun sa severe na. Okay. O pag severe na po, dating panahon, naalala ninyo, Miss Eli, yung mga lumang pelikula po, itulak mo yung matanda sa hagdan na mamatay. No? May mga pelikula po tayong gano'n. No? Idadali nila yung wheelchair doon sa dulo sa taas, sa hagdan. At itutulak yung ating matanda at namamatay. No? That was, of course today, those scenes don't exist in our movies anymore. But during that time po, na ano po yan? No? Totoo po yung mga yan. No? Kasi dati, pag nagkaroon kayo ng severe or significant coronary artery disease, wala na po tayong nagagawa, no? Antayin mo na lang talaga na atakehin na lang ng puso, no? So, kaya makikita natin sa pelikula, sasabihin ng isang artista din sa pelikula sa tatay niya, Papa, pakakasalan ko si so-and-so. Tapos ayaw ng ama, tapos bigla siyang gano'n doon sa lamesa, no? Dati po, nangyayari po yan hanggang siguro mga 1980s, no? Pero ngayon po, yung mga gamot para sa significant or yung mga pwede natin gawin para sa significant coronary artery disease ay available na sa atin. Kaya hindi na po nangyayari yan nowadays at hindi na natin nakikita sa pelikula. Kung may mga bara po tayo, pwede na po nating buksan ang mga bara na yun sa pamamagitan ng angioplasty. Maglalagay po tayo ng stent doon at balloon, no? Ibabalon ko po yung mga ugat na yan, lalagyan ko po ng stent para yung, kunyari lang, ang bara 90%, magiging zero na siya. Okay. So wala na po siyang bara, no? So kaya pagka yung pasyente na yun, pag tinulak mo sa hagdan,
hindi na po siya mamamatay, mababali na lang ang buto niya, pero hindi na siya mamamatay katulad sa mga dating pelikula. Okay, pag-usapan naman natin, Doc, kung ano nga po ba yung mga do's and don'ts after the major procedure para nga po dito sa coronary artery disease, at syempre papaano nga rin po ba mamamanage kung mild to moderate lamang yung kanilang condition. Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. And abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap para nga po sa mga kakauwi lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion na pag-usapan na nga rin po natin yung treatment sa coronary artery disease. Magkaiba yung approach sa mild to moderate kumpara nga po dito sa severe. So kapag nga po, Doc, nagamot na natin ang pasyente,
kaugnay ng kanyang coronary artery disease, ano naman po ba yung mga ipinagbabawal na pagkain or sabihin natin yung mga activity? Pwede pa nga rin po ba siyang makapamuhay ng normal at makapagpamaneho o sabihin natin makapag-travel din? Very good. Nung dating panahon, ma'am, nung bago po tayo nagkaroon ng mga tawag nating revascularization procedures, hindi na po natin natitreat yung coronary disease. So yung pasyente natin po, tinatawag na nating disabled. No? So pagka sinasabing, kunyari, nung time ng mga 1960, no, pag nagkaroon ng significant coronary disease ang isang tao, pinagre-retire na lang po siya. Pinag-uuna lang nila dun sa rocking chair sa bahay, no? At pinagbabawalan na gumawa ng kung ano-anong bagay. Today po, once ma-revascularize natin ang pasyente, ay naku po, nakakabalik po siya sa lahat ng gawain po niya nung dating panahon, no? Unti-unti po na ibabalik natin siya, balik sa biyahe, balik sa trabaho, balik sa exercise, no? Balik sa pagbuhat ng apo, pagbalik sa active lifestyle. Yes. No? In fact, hindi lang namin sinasabi sa pasyente na pwede na po kayong bumalik doon. Ang sinasabi po namin sa aming patients, dapat kayo po ay bumalik doon. No? So, ang laki na po ng difference ng quality of life ng significant CAD dati sa today. How about yung food, Doc? May mga ipinagbabawal nga ba? Lalo na yung mga matataba at mamantikang pagkain. Kailangan na nga rin po ba talagang iwasan? Lalong-lalo na kapag may mga special occasion, di ba? Natatakam yan. So baka pwede daw po bang kumurot-kurot, Doc? Oo naman, no? Kasi ang tao, hindi naman tayo mga robot, no? Mga tao lamang, no? So pag hindi ko po kayang sabihin sa pasyente ko na wala ng fried chicken habang buhay, no? Kasi robot lang ang kayang gumawa niya, no? Hindi ko naman pwedeng sabihin na walang lechon for the remaining Christmases, no? Kasi yun na nga, hindi robot ang mga tao, no? Kaya yung mga pakurot-kurot na yan, no, syempre, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi, no? But, kailangan po, tawagin na natin, may term po silang tinatawag ngayon. Ang tawag po nila, it's a broad term called health-seeking behavior. No? So, kumbaga, it's a very broad term, no? So, kunyari, ma'am, you and me ay pupunta sa restaurant, no? At nasa second floor. Pagka tayo lumiko dito sa kanan at nag-stairs tayo, may +1 tayo. Okay. Na point. No? Pagka tayo ay kumaliwa at sumakay sa elevator, 0 points po tayo niyan. No? Wala tayong nakuhang punto. Or worse, ay nanigrilyo muna tayo, nag-vape muna tayo bago sumakay sa elevator, -5 pa yan. No? So, and then, so what happens is, day to day, you make these choices. Like, for example, if you decide na sa buffet, i-avoid yung baboy at ang kinain ninyo ay yung isda o yung gulay, nagkakaroon kayo ng plus points dyan. Pagka hindi ninyo nakayanan at kumain ka ng baboy, magkakaroon kayo ng minus points dyan. No? So, pag pinagsama-sama po ninyo lahat yan, mapapansin natin po yung isang tao na tuloy-tuloy ang kanyang health-seeking behavior, although syempre may mga times din yan, nagkaka-minus points din yan. Pero kung marami po siyang plus points, no, pag after 6 months, ayan na, nagkakaroon na ng pinagkaiba. No? Ang nagbabantay at nag-good health-seeking behavior, lumalamang po sa isang pasyenteng with 0 health-seeking behavior or worse, may tinatawag pang health-destructive behavior kasi yun na nga, naninigarilyo pa. Sobra-sobra pa sa inom, no? Hindi pa nag-exercise. No? So kasi po, hindi po natin pwedeng sabihin na 0. No? So kaya ako po, pagka ako po yung nagsabi sa patients ko, yun ang sinasabi ko. Health-seeking behavior, suma total po ng iyong mga gawi, no? For the last 6 months, for the last 1 year. How often kailangan gawin naman, Doc, yung mga follow-up
follow-up check-up para nga po sa coronary artery disease patient natin na nag-undergo ng treatment? Very good. Natanong po yan, ma'am. Usually, ang rule na sinusunod natin po is pagkabago pa lang, kalalabas pa lang sa ospital, kakadiagnose pa lang, hindi pa po stable yung ating cholesterol, for example, or kanyari bagong angioplasty pa lang, medyo madalas po yung check-up natin. Usually, ang aking routine is right after the discharge, I see my patients 1 week after. So, parang ang bilis lang, 1 week. Tapos ang kasunod niyan, 2 weeks na. Tapos ang kasunod niyan, 4 weeks na. Tapos ang kasunod niyan, 2 months na. Tapos ang kasunod po niyan, every 3 months na. So quarterly na po kami nagkikita. Pag nag-i-stable na po yung pasyente, quarterly kami nagkikita. Sa mga ibang pasyente ko na wala namang significant disease na binabantayan ko lang, kuminsan twice a year na lang kami nagkikita, every 6 months. So it will depend po kung kailangan. May mga patients po tayo na kailangan tutukan, so pag tinututukan natin, mas madalas tayo nagpapacheck up. Pero pagka kunyari, good boy na siya, good girl na siya, maganda po yung kanyang pagbalanse at pag-manage ng kanyang mga nararamdaman. Ayun, medyo mas madalang po yan. Every 3 months, every 6 months, ang check-up natin. Okay. At prevention tips nga po natin, Doc, papaano nga po ba natin mapapangalagaan ang ating puso, lalong-lalo na nga po ngayong buwan ng pag-ibig at syempre, yung pangangalaga nga rin po para makaiwas sa coronary artery disease? Well, I will simplify it, Iwasan yung mga matataba, malalangis, matatamis, at sobrang alat na pagkain. You have to get as much as possible hanggang 120 minutes of physical activity every week. Tapos, syempre, i-moderate natin yung ating stress, wala naman akong kilala na tao na walang stress. Isang klaseng tao lang naman ang alam ko na walang stress, ang mga patay. Lahat ng tao na buhay, may stress po talaga tayo. So hindi po natin yan masisiro, pero kailangan mamamanage natin siyang mabuti para hindi po tayo magkaroon ng sakit na coronary disease. Thank you so much, Dr. Joaquin Emilio Fausto Hison. May mga gusto po ba tayong batiin or pasalamatan? I would like to thank the organizing committee at sa Makati Med sa ating the organizing committee that arranged of all of this sa shout out ko lang po yung ating mga Makati Med people Yes. Lalo na sa marketing sila po yung nag-organize nito. So mabuhay po kayo, Ma'am Eli, mabuhay po kayo. Mabuhay po yung lahat ng ating audience. Mabuhay po kayong lahat. Stay safe and stay healthy po. Maraming salamat po sa ating cardiology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Joaquin Emilio Fausto Hison. Thank you for your time and of course, sharing your expertise with us, Doc. At para nga po sa may mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan at nais pong magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista, maaari rin naman po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang